Merong isang tao doon sa Luke chapter 18, ipaparaphrase ko na lang, na kung saan ay isang babaeng balo. So alam mo naman balo, pagka may hinihingi, di ba? May hinihingi, dapat binibigyan ng pabor talaga ang balo ng ng Diyos, dahil wala na siyang kaagapay na suporta sa kanya. Ang pangyayari noon, bakit araw at gabi kinukulit niya yung tawag nito, ang judge doon sa Luke chapter 18, 1 hanggang I think 10. Sabi doon, bakit araw-araw, sabi nung isang masamang hukom, sabi niya, araw-araw, gabi-gabi, palagi na lang pumupunta to dito. Sabi niya, ibibigay ko na nga ang hinihiling nito. Ganun din, dapat yung persistent prayer natin Dapat meron tayong persistent prayer. Napakahalaga ng panalangin. So although tayo ay meron tayong pananampalataya, nananalig, pero mas napakahalaga po ng panalangin. So yung persistent prayer, ibig sabihin yung may kakulitan, di ba? Kaya tayo pagka may kahilingan sa Diyos, dapat kulitin natin ang Diyos, di ba? Lord, ibigay mo po ito sa akin. Basta ito yung pangako mo diba? Ganun po ang natin. So, sa bagamat sa kakulitan nung babaeng balo, ay binigay sa kanya ng hukom. Bibigay ko na nga. Bibigay ko na yung kahilingan nito. Kasi baka gambalain pa ako araw at gabi. Maabala lang ako. How much more ang Diyos? Pagka tayo humingi sa Diyos, sigurado ibibigay niya to. Dahil bakit kamo? Sabi niya nga and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So yung righteousness, isang word na yon, righteousness. Iba yung righteousness ng Diyos kaysa righteousness ng hukom. Di ba? Di ba? Kaya tayo nakikita ng Diyos yung puso natin, kaisipan natin. Nakikita niya yan kung ano yung laman ng puso at isipan natin. Kaya yung katwiran ng Diyos, iba yung katwiran ng Diyos kaysa sa katwiran ng tao, katwiran ng hukom. Pero pagka ikaw ay humingi sa hukom, maaring hindi ka pahindihan, pero ang Diyos, pagka lumapit ka sa Kanya, hindi ka itataboy. Lalong-lalo na kung talagang kailangan mo, meron kang hindi maunawaan, naguguluhan ka. Kaya nga sabi ng ating pambungad na verse, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will show you the great mighty things that you do. Kaya magtataka ka kung bakit, oo nga pala. Totoo nga pala, meron Diyos, di ba? Samantalang hindi natin nakikita ang Diyos, di ba? Nakita na ba natin ang Diyos? Hindi. Sa pamamagitan ng panalangin natin. Sa pagka tayo ay nananalangin, sumasagot siya sa pamamagitan naman ng pagbabasa ng Biblia. Tataka ka, pagbukas mo sa Proverbs, sino mang sumusunod? Aking anak, sundin mo ang aking mga utos. Aking palalawigin ko ang iyong buhay. Kung pag-aaralan natin, magmura Proverbs 1 hanggang 2, 3, 4, 5, 6, 7, nandoon yun. Pero pangako niya, aking anak, sundin mo ang utos ng iyong ama. Sundin mo ang aking utos, palalawigin ko ang iyong buhay. Ito ang pangako ng Diyos. Gusto mo bang lumawig ang buhay mo? Extension ng buhay natin, kailangan mabuhay na masagana. Pumunta ang diablo dito para magwasak, magpatay, magnakaw. John 10:10. Ang sabi doon ay naparito ang anak ng tao para magbigay ng buhay. Hindi lang buhay na masagana. Hindi lang buhay na masagana, kundi buhay na walang hanggan. Nakukuha mo? Yan ang gusto ng Diyos. Kasi pangako niya, ayaw niya yung tao na napapahamak. Ayaw niya nababaon sa kautang. Ayaw rin. Kasi ang gusto ng Diyos masagana. So ayaw niya ang tao ay napapariwara. Ayaw niya na kung saan ang tao ay miserable. So ayaw niya ang tao ay walang kaalaman. Mahirap pagka sinabing, wala ka namang bobo-bobo mo.
Pero ayaw ng Diyos na kung saan tayo ayaw. Wisdom from above sa Santiago 3 verse 17 is peaceable. Nandoon. So, lahat ng mga mabubuting gawa ay para sa Diyos. Lahat ng masasama ay para sa kaway. So, saan tayo lalapit? Di sa Diyos. Huwag tayo lumapit sa kaway, sa Diablo. Dahil kasi papariwara lang tayo. Nakuha na ano. Learning? Okay. Okay. Ganito ang gagawin natin. Mananalangin lang tayo, ha? Okay. Yelay, habang nag-ano si mama mo. Mami ba ang tawag mo? Mami, no? Okay. Habang siya ay nagtitinda, wala namang hadlang yun kumbaga sa ano. Kasi, ano yung pinakagusto mo sa buhay mo? Sabi ng iba, yung mga estudyante, makatapos po. Tama nga naman di ba? Makatapos. Pero, makatapos, ano nung gusto mo? Hindi kasi, yung, sabi niyo, makapagtrabaho po. Tama rin naman di ba? Pero, ano yung pinaka main purpose mo? Bakit ka mag-aaral? Bakit ka gusto mong matapos? Gusto mo bang matanyag? Gusto mo matanyag? Makilala? Sabi, parang ang hirap naman ng tanong mo, Brother Ramon? Talaga naman yun. Pagka tayo tinaas natin ng Diyos, tayo matatanyag. Dahil kasi, bakit ka mo? Kasi kasama mo siya sa plano mo Kasi dapat, ang plano natin ay naka-inline sa plano ng Diyos. Kasi pagka hindi naka-inline sa plano ng Diyos, mabibigo lang tayo. Nakuha mo? Kasi minsan ang plano natin, gusto natin maging doktor, yung pala hindi ka doktor. Nagpupumilit ka maging doktor. Yung pala engineer ka. Di pa paano yun kung hindi na nangyayari yung gusto mo. Wala. Hindi magiging hindi magiging di ba? Walang kasiyahan ka doon dahil kasi makinig ka dito. puro sisisihin mo. Pinagdodoktor ako, yung pala engineer ang gusto ko ang mangyayari parang sino mga yung magulang mo pero Profession. yung yung gusto mo, yung kailangan, Lord. Ito yung stand ko, Lord. Ano mat sabihin nila ako ay engineer po ako. Ako may gusto, ano man sabihin nila, okay, ako po ay missionary. Ako po ay pastora o kaya lingkod ng Diyos. Social worker po ako. Teacher po ako. Kasi ito po ang yung nasa desire ko 4 na P. So, ito, parang lumalawak no? Pasensya na kayo, medyo parang na lang ako. 4 na P. Kailangan, meron po tayong potential. Yung potential natin, ito yung mga ika nga ay parang hilig natin magbasa, di magiging teacher tayo. Hilig natin magbasa, magiging maaring din tayo sunod. So, yun ang potential. Mahilig ka magsasayaw, magiging dance instructor ka. Mahilig ka magluto, magiging chef ka o kaya executive chef. So, ayun yung potential. May potential tong batang to. Kaya, yun. Tapos, ang pangalawa ay passion. So, yung passion, ano yung passion? Ibig sabihin, ito yung kasanay. Nakakasanayan mo, pakagising mo, yun ang ginagawa mo. Basa ka ng basa. Hanggang sa naging, ikaw ay naging dance, tawag nito, dance instructor ka kung ikaw ay mahilig palagi mong ginagawa, practice ka ng practice ng sayaw. So, pagka teacher ka naman, palagi kang basa ng basa, tapos nagtuturo-turo ka na, hindi mo namamalayan, dare ka na, doon ka na, yun sa dream mo, nakuha mo. So, dapat yung unang P, potential at passion, magsama yon. So, pagka nagsama yon, eto lalabas ngayon ang purpose. Yung purpose ng Lord sa buhay mo. So, hindi lang by means na naririto tayo sa ibabaw na mundo na temporary, nandoon na tayo. Pero ang pinaka-real purpose ng Lord na kung saan ay tayo ay iangat niya dahil kasi Diyos ay tinataas natin. So, ngayon, ang isang bagay na kung saan yung purpose na yon ay magamit niya. Ang purpose niya ay magkaroon tayo ng eternal life. Yun naman talaga ang factor na kaya bakit tayo nananalangin, bakit tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun. Hindi yung ipinapasok kung ano yung mga
reliyon. Reliyon, wala yan eh. Practicing holiness, kumbaga sa ano. Although, nakakatulong siya, pero ang mahalaga ay meron kang tamang relasyon sa Diyos. Tama? Kasi pagka wala kang tamang relasyon sa Diyos, bali wala ang reliyon. O yun po yun. Oo. So, kinakailangan po yun. Una, ano yung isa? Potential. Pangalawa, passion. Pangatlo, purpose. Tama, purpose. So, ibig sabihin, meron tayong purpose sa ating mga pinag-aaralan, ating mga ginagawa. Oh. Ang alam no, kung ito, yung ginagawa natin paunti-unti yan, may purpose ang Lord yan. Lalaki yan. Dadami yan. Baka kulang tong lalagyan ninyo. Oh, wow. Oh. Tapos magiging second floor. Gugulat ka na lang, nandoon na sila. Namimili sila ng iba-iba. Ayun nga po pangarap ko sa Oh, kita nyo, pangarap mo. Ay, ganun po yun. Yun po yung purpose. Yung purpose ng Lord, pagyamanin tayo. Sabi ng John 10:10, di ba? Sabi doon, B. Sabi doon, pumunta ang anak ng tao para tayo ay maging maunlad sa buhay. Hindi ika nga mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na masagana. How much more na kung ito ay sinunod mo, na kung inuuna mo siya, di ba? Seek ye first, di ba? Okay. Pang-apat na P, ito yung apat na P, kailangan meron kang people. Meron kang pinangungunahan. So, susunod yan, baka maging leader ka na, titingin-tingin ka na lang. Ito, tayin mo. Ito, gawin mo. Ay, ikaw naman, susulat ka. Dahil kasi maano ka sa tawag na ito, sa admin. Ito, gawin mo. Di ba? Ini-instruct mo na sila. So, hindi ka lang instructor, teacher, kung hindi, ikaw ay businesswoman. May tendency na gano'n, di ba? Kaya nga tayo nag-aaral eh. Okay? Ganun po ang ang purpose ng Panginoon. Okay? How much more na yung binabahagi mo ang salita ng Diyos. Pagaya ko, kung saan, huwag naman na biyaya ng Diyos na kung saan, bakit ko na ibabahagi ito? Minsan nga, hindi na ako nagbubukas ng Biblia. May binuksan na ba akong Biblia? Wala pa. Pero nandito na po sa isip ko eh. So, ayun po yun. Ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Ayun po yun. Kailangan lumapit tayo sa Panginoon. Okay, tayo manalangin. Meron ba kayong hindi maintindihan sa buhay ninyo? Kaya ng sinabi ko, di ba? Call unto me and I will show you the great mighty things that you do not know it. Minsan po meron tayong hindi maunawaan. prayers lang naman po kasi talaga po naman. Kahit sabihin po, yung mga ay, pag may mga ano po, basta lang din po ang Okay. Okay, tayo mananalangin ha. Allow me to pray, Gusto ko kayong pagpalain sa ang totoo po. Gusto ko kayong pagpalain. Hindi lamang sa mga material kundi spiritual. Higit sa lahat spiritual. Okay, mananalangin muna tayo Gelay. Gelay ba o Jelly? Okay, Jelly. Mananalangin tayo ha. Okay. Ano bang kinukuha mong course ngayon? BS Tourism. Ano yung Autos Ad? Office Ad. So, sa admin ka? Tama ba? Hindi. Sa office po, sa mga po pang office po. Sa office siya. So, admin ka. So, kumbaga sa ano ay lamang ka ng opisina, doon mo nilalagay yung mga, halimbawa, let's say, meron kang business, yung mga ads, di ba? Parang ikaw yung nagpupusto kung ano yung business. So, bahagi pa rin ng business, no? Okay. Ganito tayo mananalangin, Ate Gemma, no? Okay. Ate Belly. Ate Gina. Okay. Pagpe-pray ko muna yung anak mo. Sunod naman ikaw. Susunod naman, kayo naman ang mananalangin. Okay? Praise the Lord. Sige. Tayo yumuko at pumikit. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa iyong salita dahil unang-una, ikaw ay binigyan mo po kami ng pagkakataon para mag-aral ng iyong salita at higit sa lahat ay maunawaan po namin ang iyong prinsipyo. Lord God, salamat po sa pagkakaligtas mo sa amin. Salamat din
sa mga napag-aaralan naming salita. Hayaan mo po ito yumabong sa aming mga puso at isipan para nang sa ganun ay may apply naman namin sa pang-araw-araw at ganun din maibahagi rin namin sa iba, sa mga nangangailangan, O Diyos. Maging transparent ka po sa amin, O Diyos. Hayaan mo po maging daluyan kami ng pagpapala ng iba. Sa oras na ito ay aking pong dinadalangin si Kelly na kung saan ay sa panahon ngayon ay nag-aaral. Bagamat mayroong kahirapan, Lord, nothing is impossible sa iyo, na kung saan ang taong ito ay dalangin namin na makatapos sa kanyang course na office ad Panginoon. At hayaan mo po, O Diyos, na higit pa sa kanyang mga inaasahan, ipagkalo mo po, Lord. At hayaan mo pong padaliin at bigyan mo siya ng wisdom from above, katalinuhan na nagmumula sa iyo, karunungan na nagmumula sa iyo, at ibuhos mo ang pagpapala sa kanya. At ganon din kay Ate Gina, na kung saan ang kanyang munting yaman ay patuloy mo po, O Lord, na ipagkaloob sa kanya ang higit niyang inaasahan, O Diyos. Ang plano niya po ay dumami ang marketing ng pillows, curtains, ang mga tinatahi niya, ang mga handmade niya po, maging ang grocery niya. At hayaan mo maging 2-3 palapag ang lugar na ito, na kung saan pamumunuan niya. At hayaan mo, O Diyos, bless mo po ang kanyang kamay, kaliwa, kanan, kanyang mga inaapakan. At ganun din ang tahanang ito, magmula sa dulo hanggang sa likuran, sa kaliwa hanggang sa kanan, O Diyos. Pagpalain mo po ang mag-inang ito, O Diyos. At ganun din yun sa mga susunod pang mga aaten. Hayaan mo po ang God na sila po ay pagpalain mo pang. Dalangin rin namin, bagamat wala si Ate Yoli, pagpalain mo ang kanyang pamilya at ang aming mga negosyo at ang aming mga inahawakan. I-bless mo po ang aming mga kamay. Salamat po. More than what I think, Lord. More than what I think. O God, na kung saan ito po ang higit naming aasahan, dahil ikaw ang siyang patuloy na magsusupply ng aming mga kabuhayan according to riches in glory. Kaya patuloy mo po na ibigay sa amin ang iyong kaloob. At ang biyaya mo ay hindi mapatid sa aming buhay, O God. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.